Magandang umaga po sa sa ating Panginoon, pangalawa po sa bawat isa. Ako po yung inyong kapatid na si Pinky, na taga Bulacan, na magbabahagi po muli sa inyo ng salita ng Panginoon. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po'y nagpupuri at nagpapasalamat kami sa umagang ito na kaloob at regalo niyo sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-share, pag-aaral ng iyong salita. At dalangin ko po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang magbigay ng pangunawa at ng karunungan sa akin at sa bawat isa na makakarinig at makakapanood ng iyong mga salita. Samahan niyo po kami all throughout this morning watch at Panginoon, at tanging pangalan mo lang ang maitaas at maparangalan sa umagang ito. Lord, pagpalain niyo po yung bawat isa na makakarinig ng iyong salita at magsilbing kalakasan naming espiritual ang mga pag-aaralan namin sa umagang ito. Ito lamang po at maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kung meron po kayong Bible, makibasa po kayo sa akin dito sa 1 Thessalonians 5:12-28. Ito po yung sinasabi, medyo mahaba po pero tiyagain po natin na basahin ito para sa pag-aaral natin ngayong umaga. Mga pangwakas na bilin at pagbati, sabi po ni Apostle Paul dito sa 1 Thessalonians 5:12-28, medyo mahaba nga po. Hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Ibigay ninyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Verse 14, nakikiusap kami sa inyo, mga kapatid, na pagsabihan ninyo ang mga tamad. Palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila. Maging mapagpasensya kayo sa lahat. Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus. Huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng banal na Espiritu, at huwag ninyong hamakin ang mga pahayag ng Diyos. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung ako at madikit po itong aking para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan ninyo ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Pagkabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo, at gagawin niya itong mga sinasabi namin. Ipanalangin ninyo rin kami, mga kapatid. Magiliw ninyong batiin ang lahat ng mga kapatid diyan. Inuutos ko sa inyo sa pangalan ng Panginoon na basahin ninyo ang liham na ito ng lahat ng mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Hesukristo. Yun po. Amen. Salamat po sa ang salita ng Diyos na nais ko pong ibahagi sa inyo at idetalye po ang mga bagay na ito na ating binasa. Ang nais ko pong i-share sa inyo ay yung pong practical instruction for Christian living. Yung 1 Thessalonians 5:12-28 po ay nagbibigay ng pagtuturo ng tamang pamumuhay ng isang Kristiyano. Nagbibigay diin ng pagrespeto sa mga church leaders. Matahimik
na relasyon sa loob ng iglesia at buhay na nakalulugod sa Diyos. Ini-encourage din ng mga verses na ito na mga binasa ko ang mga mananampalataya na sumuporta, i-encourage at maging mapagpasensya sa isa't isa, habang ini-encourage din na maging masaya, manalangin parati at magpasalamat sa lahat ng mga pangyayari. Ang verses din pong ito ay nagbibigay ng babala na huwag bigyan ng dalamhati ang banal na espiritu at huwag ding ibaliwala ang propesiya. At ini-encourage din ang mga mananampalataya na itest o subukin ang lahat ng manangan sa kabutihan. Ang mga susi sa maayos na pamumuhay, ano daw po yun? Una, respeto sa mga church leader. Sinasabi ni Apostle Paul na kilalanin at pahalagahan ang mga nagpapagal, tumutulong sa iyo sa mga bagay na espiritual, at mga sumasaway kapag nasa mali ka na, at binibigyan ding diin ni Apostle Paul na dapat may mataas tayong pagtingin sa ating mga leaders na nagmamahal sa kanilang ministeryo. Igalang at mahalin ang mga nagpapakahirap at gumagabay sa atin sa pananampalataya. Yun po. Pangalawa po, na susi sa maayos na pamumuhay ng isang Kristiyano, mamuhay ng mapayapa at may pagkakaisa, maging matyaga, maghikayat sa isa't isa, at huwag maghiganti ng kasamaan, sa halip ay gumawa ng kabutihan. Naalala ko po, ay bago po ako magpatuloy dito sa pangalawa, doon po sa una, sino-sino po ba ang mga nagpapalakas sa iyo dun sa loob ng iglesia? Ibig sabihin yung sumusuporta sa atin para maging malakas tayo sa spiritual aspect ng buhay natin. Yun daw po, ang utos po dito, igalang at mahalin natin ang mga nagpapakahirap at gumagabay sa atin sa pananampalataya. Sino po yan? Yung ating mga pastors, yung ating mga leaders, yung ating pong mga kapatiran na patuloy na sumusuporta at nagpapalakas sa atin sa paggabay at sa yung paglalim doon sa bagay na spiritual life natin. Galang daw po natin sila at huwag nating yung bang i-oppose, kasi sila po yung tinawag ng Panginoon para doon sa kalalagayang iyan. Sila yung tinawag ng Panginoon na maging pastor, na gumabay sa atin sa bagay na espiritual. Sila yung mga leaders ang tinawag din ng Panginoon para tayo ay i-lead doon sa maayos na buhay ng isang Kristiyano. Pangalawa nga po, yung mamuhay ng mapayapa at may pagkakaisa. Yan po ay susi sa maayos na pamumuhay natin dito sa mundo. Yung may pagkakaisa, maging matyaga, maghikayat sa isa't isa, at huwag maghiganti sa kasamaan, sa halip ay gumawa ng kabutihan. Alam niyo po, at talagang sa pagiging Kristiyano po, reverse po yun hindi katulad nung sa mundo. Sabi diba, kapag ang paghihiganti ay sa Panginoon. Yung kapag kami gumawa sa iyo ng masama, ang mundo po ang gusto balikan o bigyan mo din ng paghihiganti, o kung ano yung ginawa sa iyo, yung bang paghigantihan mo. Pero sa Panginoon po, yung maayos na pamumuhay, hindi po. Ang paghiganti ay ibigay mo sa Panginoon. Siya yung bahalang gumanti doon sa mga taong naggumawa ng masama sa iyo. Sabi nga po, yung bang pag-isa ka mong Kristiyano at meron kang kaugnayan sa Panginoon. Sabi doon, yung may pangako po siya na, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Yung po, merong protection ng Panginoon doon sa mga masasamang tao. Kaya, huwag nating ilagay sa ating mga kamay yung paghihiganti at pagganti doon sa mga masamang ginawa sa atin. Instead, maging matyaga tayo,
hikayatin natin ang isa't isa at yun nga po, huwag magiganti sa kasamaan, sa halip ay gumawa ng kabutihan. Parang overcoming, ang isa pong Kristiyano, yung overcoming good with evil things. Yung pagbinato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yun daw po, yun yung isang Kristiyano. Yung pag ginawan ka ng masama, overcome mo yan ng kabutihan. Ito po ay mahirap gawin dahil kung wala kang gabay ng banal na espiritu. Madali nating magagawa ang mga bagay na ganyan sa buhay natin dito sa mundo kung meron kang banal na espiritu na siyang magpapalakas at maggagabay sa iyo upang gawin mo yung overcoming evil with good things. Yun po. Pangatlo po, paano tayong makakapamuhay ng yung susi sa maayos na pamumuhay. Magkaroon ng disiplina sa espiritu. Sabi dito, huwag nating hadlangan ang espiritu. Huwag maliitin ang mga propesiya at suriin ang lahat para malaman ang tama at iwasan ang mga kasamaan. Yun po, kapag po minsan yung bang halimbawa, nililid ka na ng espiritu na nagawin mo to, yung mabuti. Yung bang, huwag mo po siyang yung huwag hadlangan. Kung anumang bagay yung pinagagawa sa iyo na mabuti, gawin niyo po iyon. Kasi, yun po, huwag nating bigyan ng pighati ang banal na espiritu. Kundi kung ano yung nililid sa atin na gawin na mabuti, gawin natin. Yun po. Mga utos para sa paggising at paghanda sa pagdating ng Panginoon. Yan po ay sa 1 Thessalonians 5:23-28. Ito po ay parang glimpse lang o yung hapyaw lang dun sa mga bagay na dapat natin gawin. Yung kanina po, sabi ko nga, yung paano tayo magiging mamumuhay ng maayos. Yung bang susi dun sa maayos na pamumuhay. Nabanggit ko na po yun. Sabi ko nga, ulitin ko po, gusto ko pong ulitin, na yung respeto natin, respetuhin ang mga church leaders, mamuhay ng payapa at may pagkakaisa. Pangatlo po ay magkaroon ng disiplina sa espiritu. Yun po. Ngayon naman po, dako tayo dito sa yung mga utos para sa pagising at paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Alam niyo po ba na dalawang bagay yung sure na mangyayari sa atin? Una, yung pagkamatay natin, hindi man natin alam kung kailan, pero lahat po ng tao ay mamamatay. Iba-iba nga lang po ng panahon o iba-iba ng pagkakataon yun. Yung iba-iba ng date o kaya iba-iba ng araw. Yun po, hindi natin alam kung kailan, pero sure po yun na lahat ng tao ay mamamatay. Pangalawa po, sure din po yung second coming ni Jesus Christ. Sa ating pong mga nakakilala na sa Panginoon, alam po natin yan na merong pagdating at pagbabalik ang Panginoon. That is the blessed hope po. Yung bang susunduin tayo dito sa mundo. Are we ready? Pero ito po ang sabi dito. Gusto ko pong ibahagi din sa inyo yung mga utos para sa pagising at paghanda sa pagdating ng Panginoon. Una, manatiling gising at alerto. Paano tayo mananatiling gising at alerto? Maghari sa liwanag at hindi sa kadiliman. Ano po ba ang ating ginagawa ngayon? Kumusta na po ba ang buhay natin? Are we still in the Lord doing what He wants? O papetex-petex o chill lang tayo? Kasi meron ka ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nga po ay work at eat. Yung salvation na ibinigay sa atin ay work at eat. Yung patuloy na gumawa ng mabuti, patuloy na paghandaan, yung bang parang lalakad tayo ngayon doon sa to eternity. At ang paglakad natin to eternity, yung bang mamuhay tayo ng maayos, mamuhay tayo ng matino, yan, maging matino, at ilagay ang pananampalataya at pag-asa bilang baluti. Yun po, yung bang
we are looking forward doon sa ibibigay ng Panginoon sa atin. Yung buhay na walang hanggan, yung after our life here on earth. Kaya, paano po nating makakamtan yun sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon at pagtanggap kay Kristo bilang Lord at personal Savior. At yung bang mamuhay ka ng ayos, mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Pangalawa po, na utos sa paggising at paghanda sa pagdating ng Panginoon, magpasalamat at manalangin. Una, magalak lagi, manalangin ng walang humpay, at magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo po, yan po yung sinasabi doon sa 1 Thessalonians 16 to 18. Sabi doon, rejoice always, pray continually, giving thanks in all circumstances, for this is God's will in our union with Christ Jesus. Wala naman po kasing nangyari sa atin na aksidente. Wala din naman po na bagay na nangyari sa atin na hindi alam ng Panginoon. Lahat po yan alam ng Panginoon. Kontrolado po niya yan. Naalala ko po, these past 2 weeks po, meron akong dinaramdam, hindi ko maintindihan. Una po, bloating. Tapos pangalawa, hinang-hina ako. At yung pangatlo, yung unexplainable na pakiramdam. Hindi ko po talaga maintindihan. Pero talagang iniluhod ko sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, inililift up ko po sa iyo itong nararamdaman ko ito. Ano po ang layo nyo? Ano po ang nais ninyo? Alam niyo, sabi ko, talagang may mga paggising ako nitong 2 linggo na pong nagdaan. Nasabi ko, Panginoon, kunin niyo po itong nararamdaman ko. Hindi ko po alam kung ano ito. Alam niyo po, ngayon by God's grace and by God's healing hands, alam niyo, 2nd araw ko na po ito na yon, wala na po yung bloating, wala na din po yung panghihina, tapos wala na din po yung bang pakiramdam na hindi maintindihan. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. Inalis niya. Sabi ko, kunin mo na Lord yung lahat ng ito na nararamdaman ko. Ayoko ng ganitong pakiramdam. At kasabayan po nung pag-alis ng mga nararamdaman ko, yung pagre-reveal ng Panginoon na ano ang dapat nating gawin. Ano ang dapat kong gawin. Palakasin natin ang ating spiritual life at yung physical life. Kasi po, kapag mahina ang ating spiritual, apektado ang physical. Pag mahina din ang physical natin, apektado ang spiritual. Vice versa po. Yun po. Ngayon po, isa po sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon, yung bang, ito po, yung pangalawa, magpasalamat at manalangin ng manalangin, walang humpay, magalak lagi, manalangin ng walang humpay at magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Bakit tayo dapat magalak lagi? Kasi kontrolado ng Panginoon yan at hindi naman tayo pababayaan. Bakit tayo dapat manalangin ng walang humpay? Kasi yun yung magpapalapit sa atin sa Panginoon. Yun yung magbibigay sa atin ng kaalaman kung ano ang nais at yung layo ng Panginoon. Yung bang the more na magpe-pray ka, the more na manalangin ka, the more na you draw closer to the Lord. The more na malalaman mo kung ano yung kalooban niya, the more na malalaman mo kung sino siya. Yun. At pangatlo nga po, sa magpasalamat at manalangin, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Wala naman po kasing aksidente sa buhay natin. Sa mga lahat ng pangyayari, lahat yan alam ng Lord. Lahat yan kontrolado ng Lord. Kaya, yun po, matuto tayong magalak lagi, manalangin, walang humpay at magpasalamat. Ikatlo po, na utos para sa paggising at paghanda sa pagdating ng Panginoon. Maging handa, ito nga po yung sinasabi ko, maging handa sa pagbabalik ni Kristo. And andito na naman po, manalangin na kayo ay mapanatiling walang kapintasan sa pagdating ni Jesus. Kumusta po ba ang buhay natin ngayon? Lumalakad pa rin po ba tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa kanyang pamantayan, ayon sa kanyang nais, o
Lumiliko na po ba tayo sa kaliwa, sa kanan? Isa pa pong tanong, are we still excited, drawing near to God, serving Him, loving Him, pleasing Him? Are we still on that area ng buhay natin? Kumusta po yung temperature ng inyong spiritual life? Nasa maximum level pa rin po ba yon? O paandap-andap na po? Yung minsan sinisinat, minsan malagihay, ganoon. Kumusta po yung ating spiritual life? Naalala ko po yung preaching din ni Bishop nung nakaraang Sunday po. Yung ba, kinukumusta din niya yung ano na ba ang lagay ng ating buhay spiritual? Ano na ba ang lagay ng kaugnayan natin sa Panginoon? Yan, mag-check po tayo bago dumating yung Panginoon. Yan. Sundin ang mga utos ng Diyos. Isa po yun sa yung pagiging handa sa pagbabalik ni Kristo. Sundin ang mga utos ng Diyos. Sabi nga po, it is better, obedience is better than sacrifice. Yung pagsunod daw po sa Panginoon ay mas mainam na bagay kesa sa pagsasakripisyo. Yun. Pangwakas na pagpapala. Una, pagpapala mula sa Diyos ng kapayapaan. Alam niyo po, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, kapag tayo ay namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, there is this, yung kapayapaan na nagpapabanal sa atin. Di yung po ba napapansin yun? Yung kapag ang sarap po ng feeling na sumunod ka sa Panginoon. Hindi po kagaya nung hindi po ba kagaya nung yung meron kang nasuway na gusto ng Panginoon o yung pinagagawa sa iyo, nandoon po yung feeling of guilt, nandoon po yung hindi ka at peace. Pero kapag po ikaw ay sumunod sa Panginoon, yung pong pagpapala ng kapayapaan ay nasa atin. Pangalawa, pangwakas na mensahe. Yung hilingin din daw po natin na ang ating buong pagkatao, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa at katawan ay mapanatili nating walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Yan. Yun nga po ang tanong ko po rin kanina na kumusta na po ba yung ating lakarin sa Panginoon? Kumusta na po ba yung ating spiritual life? Okay pa rin po ba ang temperature natin? Normal pa din po ba yung ating paglilingkod sa Panginoon? Normal pa din po ba nasa normal state? Pa rin po ba yung ating spiritual life? Yun po. At ikatlo po at huling panalangin. Hilingin din natin na kayo ay panalangin ang gawain ng Panginoon at magkaloob ng banal na pagbati sa lahat ng mga kapatiran. Sabihin lang din po nito, yung manatili yung ating koneksyon sa bawat isa, sa bawat kapatiran. Manatili yung ating koneksyon sa ating church, sa JOS po. Yun. Yung pong paghahayag ng kanyang salita, yun po yun. Yung bang mamuhay tayo ng naaayon sa ating Panginoon, yung God's standard. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po'y nagpupuri kami at nagpapasalamat sa pagkakataon at pribilehiyo na ibinibigay niyo sa amin na pag-aralan iyong salita. Lord, salamat po na ang salita mo ang gumagabay sa amin kung paano kami mamumuhay ng maayos at naaayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan din na maghayag ng iyong salita, Panginoon, upang malaman namin yung mga utos at paghahanda sa pagdating mo, Panginoon. At anumang ang mauna, kung ang aming kamatayan o yung pagdating mo, yung Lord, maging handa kami sa mga pagdating na ito, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, at patuloy na samahan niyo po kami sa journey namin sa mundong ito, Panginoon, dahil hindi namin kayang magpatuloy kung wala ang iyong gabay, kung wala ang iyong banal na espiritu na sumasama sa amin, na siyang gumagabay sa amin upang makapamuhay kami in line with your will. Muli, Panginoon, maraming salamat
at ang kapurihan, ang kalwalhatian mo lamang ang maibigay namin. To God be the glory, and Lord, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.